Mga kababayan, mabuhay! Ako sila ng hashtag Walk with Lan, ang inyong mamamahayag na laging may hawak na mikropono at isang matalas na satire para sa lipunan. Sa DZRH style, tayo magsasama-sama rito sa hashtag Walk with Lan channel para talakayin ang mga isyong nagpapakulo sa dugo natin. Ngayon, sa gitna ng 2026, habang ang mundo ay puno ng AI at viral memes, narito tayo upang durugin ang kasinungalingan, mga kababayan sa Pilipinas, United States, Canada, Australia, United Kingdom, United Arab Emirates, Hong Kong, Japan, Italy, at Germany. Shout out sa inyo, ha? Kayo ang mga OFW na nagpapakahirap abroad at ngayon, mga kabataan na online warriors, ito'y para sa inyo. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag Walk with Lan. I-like at i-share na at mag-comment ng inyong opinion. Simulan na natin. NBI to hunt those behind fake death reports on Remulla. Bakit kasi kayo naggaganyan? No? Ang fake news ang bagong adiksyon ng lipunan. Mas matamis pa sa chicheria. Una, mga kawok, alamin natin ang katotohanan. Ayon sa pahayag ni NBI Director Angelito Magno, noong January 11, 2026, sila ay maghahabol sa mga salarin sa likod ng fake news na kumalat sa social media tungkol sa di umano'y pagkamatay ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. The circulation of false information on social media regarding the alleged death of Ombudsman Remulla constitutes the dissemination of fake news through information and Communications Technology. Sabi niya, ito'y violation ng Republic Act number 10175, ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Si Remulla, mismo ang humiling sa NBI na investigahan ito. Mga kababayan, ito'y hindi basta chismis sa kanto, Ito'y krimen na maaring magresulta sa pagkabilanggo. Ay talagang parang ang fake news ay tulad ng isang zombie apokalipsi, kumakalat ng mabilis at ang mga biktima ay ang katotohanan. Para sa mga OFW sa UAE, Hong Kong, na umaasa sa social media para sa balita mula sa Pilipinas, ito ay isang paalala. Huwag basta maniwala sa viral post at sa mga kabataan sa US o Canada na tech-savvy kayo. Gamitin ang inyong skills para i-fact check, hindi para mag-spread ng gulo. Ngayon tayo mag-dive deeper, mga kawok. Ano ba talaga ang fake news? Sa factual terms, ito'y deliberate misinformation na kumakalat online. Often para sa political gain, clicks o simpleng troll. Sa kaso ni Remulla, isang ombudsman na kilala sa kanyang anti-corruption stance, bakit siya ang target? Siguro dahil sa kanyang role sa gobyerno. Parang ang mga kritiko ay gustong patayin siya sa opinyong publiko bago pa man sa totoong buhay. Kung ang fake news sa isang pelikula, ito'y The Death of Truth, Remulla Edition, directed by anonymous trolls, produced by social media algorithms. Historically, sa Pilipinas, fake news ay hindi bago. Mula sa martial law era hanggang sa 2016 elections, kung saan ang DDS at Dilawan narratives ay nag-aaway-away. Ayon sa studies mula sa UP at Ateneo, 70% ng Filipinos ay nakakakuha ng balita mula sa Facebook, at 40% ay naniniwala sa fake post without verification. Para sa mga youth, ito ay isang intellectual challenge. Paano tayo magiging critical thinker sa digital age? At para sa mga OFW sa Australia o UK na malayo sa bayan, ang fake news ay maaari magdulot ng anxiety. Imagine ninyo, narinig nyong namatay ang isang opisyal, tapos fake pala. Shoutout sa inyo sa Japan at Italy. Kayo nang busy sa trabaho pero huwag kayong maging biktima ng clickbait. Mag-subscribe na para sa mas maraming ganitong deep dives. Mga kababayan, critically speaking, ang RA 10175 ay isang double-edged sword.
Ito'y nagbibigay ng tools sa NBI para imbestigahan ang online crimes tulad ng libel, fraud at fake news dissemination. Si Director Magno ay nagsabi na ang NBI tumutulong sa ordinary citizens laban sa misinformation. Pero sino ang tanong, sino ang ordinary citizens? Si Rimulya ba ay ordinary o dahil siya ay high profile kaya mabilisan ng aksyon? Sa totoo lang, ang batas na ito ay criticized dahil sa potential abuse, parang isang baril na maaaring gamitin laban sa free speech. Halimbawa, noong 2012, ang Supreme Court ay nag-declare ng ilang provisions na unconstitutional tulad ng online libel na maaaring mag-chill sa journalism. Para sa mga kabataan, ito ay isang lesson in civics. Gamitin ang social media responsibly. Pero huwag matakot magsalita ng katotohanan. Ano ang inyong experience sa fake news? Comment down below, ha? At sa mga OFW sa Germany o Canada na nasa democratic countries, compare nyo sa European sa Digital Services Act. Mas strict ba tayo o mas lenient? Ang fake news ay tulad ng adobo na walang toyo, mukhang legit pero walang lasa ng katotohanan. I-share ito sa inyong pamilya abroad at mag-subscribe para sa susunod na episode. Ngayon, tayo'y maging witty at satirical, DZRH style. Imagine ninyo si Ombudsman Rimulya buhay na buhay, pero sa social media patay na siya. Parang ang Pilipinas ay isang malaking teleserye, may plot twist, may kontrabida, ang mayan ng mga trolls, at ang heroes, yan ang ating NBI. Ito'y sumasalamin sa ating lipunan kung saan ang katotohanan ay binibili sa likes at shares. Halimbawa, noong 2022 elections, fake news tungkol sa golden rice o martial law myths ay kumalat. Para sa mga kabataan na Gen Z, kayo ang frontliners sa laban na ito. Gamitin ang TikTok para sa fact checks, hindi para sa dances lang. At sa mga OFW sa UAE o Hong Kong na nakikita ang fake news mula sa malayo, ito'y paalala na ang bayan ay nangangailangan ng inyong boses. Shoutout sa inyo sa United States at Pilipinas. Kayo ang backbone ng economy. Huwag kayong maging tool ng disinformation. Ayon kay Marshall McLuhan, the medium is the message. Sa social media, ang message ay often distorted. Sa 2025 Rappler Report, 50% ng fake news ay political. Kung ang NBI ay maghahanap ng salarin, baka ang unang suspect ay ang algorithm ng Facebook. Silang ultimate spreader. Okay? Mga ka-walk, in-depth na Anong epekto nito sa inyo? Para sa mga OFW sa Australia, UK o Japan, ang fake news ay maaari magdulot ng homesickness o wrong decisions. Halimbawa, bumalik kayo dahil sa fake crisis. Para sa mga kabataan sa Italy o Germany na online learners kayo, ito'y hamon sa education. Paano magiging informed citizens? Ang gobyerno ay mabilis sa high-profile cases pero sa ordinary na cyberbullying. Ay slow as traffic sa EDSA. Parang ang NBI ay superhero pero walang cape. Rely sila sa tips mula sa publiko. Mag-report ng fake news sa NBI o fact-checking sites tulad ng Verifiles. Shoutout sa inyo sa Canada at UAE, kayo na ang Global Pinoys. Gamitin ang inyong networks para labanan ito. Mag-subscribe join ang membership para sa exclusive Q&A sessions under RA 10175. Penalties ay up to 12 years jail at fine. Seryoso ito mga kababayan. Ngayon, kunwari, ini-interview ko si Director Magno. Sir, paano nyo habulin ang mga anonymous accounts? Yan po ang problema, Gamit ang digital forensics, sabi niya, Pero sa totoo, parang hinahabol ang multo sa cyberspace. Para sa mga kabataan, ito'y career idea, maging cyber investigators. At sa OFWs, share nyo ang inyong story sa comment section. Free speech versus regulation. Ano ang balance? Sa US, may First Amendment. Pero sa Pilipinas, mas strict tayo. Ang fake news ay tulad ng ex na toxic. Black mo na. Sa wakas, mga kababayan, ang katotohanan ay mananalo. Shoutout ulit sa lahat. Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, UAE, Hong Kong, Japan, Italy, Germany. Salamat sa inyong oras. Para sa mga OFWs at kabataan, kayo ang pag-asa. Mga kawok sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership
Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin. Okay, para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag #WalkWithLan. I-like, i-share at i-subscribe para sa mas maraming content. Hanggang sa susunod, mabuhay ang katotohanan, mabuhay ang Pilipinas.